DSWD Region 11 muling pinagtibay ang pakikipagtulungan sa mga government information officers. Ang buulat ng balitang yan, ihatid sa atin ang aming kasama si Karina Cayon ng PIA Davao Region. Muling pinagtibay ng Department of Social Welfare and Development ng Davao Region ang pakikipag-ugnayan nito sa mga information officers ng mga local government units at national government partner agencies upang matulungan ang ahensya na mapaabot at mapaintindi sa mga komunidad ang mga programang naglalayong mapababa ang kahirapan sa rehiyon. Sa isang partnership forum na idinao sa Davao City, naging positibo ang tugon ng mga government information officers na lumagda ng manifesto of support, tanda ng kanilang pakikiisa at suporta sa mga advokasya ng DSWD. Isa sa mga binigyang diin ng DSWD ay ang kahalagahan ng pagbubuklod sa mga programa nito sa Conditional Cash Transfer, Community-Driven Development Program at ng Sustainable Livelihood Program na kailangang mapatupad ng maigi lalong-lalo na sa mga komunidad kung saan may mataas na insidente ng kahirapan. Ayon kay Merlinda Paragamak, Convergence Coordinator ng DSWD ng Region 11, tinututukan nila ang mga lugar na higit na nangangailangan ng basic social services tulad ng mga bayan ng Jose Abad Santos, Sarangani, Don Marcelino at Malita na nasasakop sa probinsya ng Davao del Sur. Ang mga nasabing bayan ay napabilang sa pinakamahirap na munisipalidad ng Davao Region base sa 2009 Small Area Poverty Estimates ng National Statistical Coordination Board. Dagdag ni Paragamak, hindi nalalayo ang datos ng NSCB sa resulta ng pagsusuri ng DSWD sa pamamagitan ng listahanan project na ginawa rin noong taong 2009. Natukoy ng listahanan system na kalahati sa mahigit 540 households na nasuri sa Region 11 ay mga mahihirap at karamihan dito ay nanggagaling sa probinsya ng Davao del Sur. Based on the 2009 data, for Region 11 we have 272,000 poor families. Hindi pa namin ito masasabing increasing because we don't have yet the second round of assessment. Kailangan kong puntahan itong forum na ito because knowing that especially kasi isa kami sa mga beneficiaries ng 4-piece program, ma'am, no? Ngayon tinatawag na nating conditional cash transfer. And knowing na kahit po ang Malita is a first-class municipality, yet we found out na we belong to the fourth poorest municipality kung saan marami pala kami hindi pa pala reach out. Sa Pantawid Pamilya Program, meron ng 486,000 households at 454,716 na mga batang benepisyaryo ang nabigyang serbisyo ng DSWD sa buong rehiyon. Simula Enero hanggang Agosto nitong taon, mahigit 1.3 billion pesos na ang nailabas na pondo para sa Set 6, Set 1, Set 2 at Set 3 na implementasyon ng Pantawid Pamilya Program. Para sa Telebisyon ng Bayan, Karina Lamenaro Cayon, Philippine Information Agency, Davao.